Tila hindi na nakapagtimpi pa ang China at ngayon ay nakikialam na rin sa ginagawang pambobomba ng Israel sa Lebanon. Kamakailan, ginulat ang mundo nang magpakawala ng napakaraming missiles ang Israel patungo sa Lebanon kung saan maraming mga infrastruktura ang nawasak at ikinasawi ng maraming sibilyan. Nag-ugat ito sa walang habas rin pambobomba ng Hezbollah, isang Lebanese militia group. Nakakampi ng Hamas at tinuturing ng Israel bilang terorista. Gusto ng Hezbollah na itigil na ng Israel ang airstrike sa Gaza, subalit hindi ito pinakinggan ng Israel. Naging dahilan upang magpapadala ang Hezbollah ng napakaraming missile sa mga lungsod ng Israel na talagang ikinagalit ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa pagganti ng Israel, tila nakahanap ng kakampi ang Hezbollah ng Lebanon sa katauhan ng China. Ayon sa ulat, ang tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon ay lumala sa nakaraang mga linggo, lalo na matapos ang mga airstrike ng Israel na nagresulta sa pagkamatay ng halos 500 katao sa loob lamang ng isang araw. Ang mga pangyayaring ito ay nagmarka ng pinakanakamamatay na araw sa rehiyon mula pa noong 2006 na nagdudulot ng matinding pagkabahala hindi lamang sa mga lokal na komunidad kundi pati na rin sa mga pandaigdigang leader kabilang ang China. Sa isang press conference, kinondena ni Lin Jian, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, ang patuloy na opensiba ng Israel at inilarawan ang sitwasyon bilang labis na nakababahala. Ayon sa kanya, nababahala ang China sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Lebanon at Israel at labis na nababahala sa mataas na bilang ng mga nasawi mula sa mga operasyong militar. Ipinahayag din niya ang pagtutol ng China sa anumang paglabag sa soberanya ng Lebanon at ang pagkondena sa lahat ng aksyon na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga inosenteng sibilyan. Binigyan diin din ng Beijing na nakasuporta sila sa Lebanon sa ipinaglalaban nito. Sa isang pulong kasama si Abdallah Abu Habib, ang Foreign Minister ng Lebanon, sinabi ni Wang Yi, Foreign Minister ng China, "Anuman ang mangyari, kami ay mananatiling nakatayo para sa hustisya at susuporta sa aming mga kapatid na Arabo, kasama ang Lebanon." Ipinakita nito ang matibay na suporta ng China para sa soberanya at seguridad ng Lebanon, habang tinutuligsa ang walang pinipiling pag-atake laban sa mga sibilyan. Ayon pa sa mga saulat mula sa Health Ministry ng Lebanon, hindi bababa sa 472 katao ang namatay at 1,645 naman ang nasugatan mula sa mga airstrike. Ang mga pag-ataking ito ay nagresulta rin sa malaking paglikas ng mga tao mula sa kanilang mga tahanan, nagdadala ng takot at kawalang katiyakan sa rehiyon. Ang patuloy na pag-atake mula sa Israel ay tila isang bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa Hezbollah, isang militanteng grupo na may malalim na koneksyon sa Iran. Para naman sa Israel, ito lamang ay pagganti dahil halos nasa 1 milyon na mga Israelis ang lumikas at nagtago sa mga bomb shelter matapos nga magpakawala rin ng mga missiles ang Lebanon. Sa paglipas ng mga panahon, ninais ng China na maging key player sa Middle East, lalo na sa posisyon nito na pahupain ang mga tensyon ng mga bansa kagaya ng Iran, Israel, Lebanon at Saudi Arabia. Bagamat patuloy na nananawagan ng China para sa isang tigil putukan, hindi nito tahasang kinondena ang Hamas sa mga pag-atake nito noong Oktubre 7, 2023 na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 1,000 katao. Ang ganitong pag-aatubili ng China ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa mas malawak na estratehiya nito sa gitnang silangan. Mula pa noong dekada 1960, ang China ay may matibay na ugnayan sa Palestine. Nakilala ito bilang isang maimpluwensyang taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestinian at aktibong nakikilahok sa mga usapang pangkapayapaan. Sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong, ang China ay nagbigay ng suporta sa Palestine Liberation Organization at patuloy na kinilala ang karapatan ng mga Palestinian na magkaroon ng sariling estado. In fact, noong Hulyo 2024, nagdaos ang China ng isang mahalagang pulong sa Beijing na naglalayong pagkaisahin ang mga pangunahing leader ng mga Palestinian na grupo, kabilang ang Hamas at Fatah. Ang pagtitipon na ito ay nagresulta sa isang makasaysayang kasunduan
na tinatawag na Beijing Declaration na naglalayong bumuo ng isang pansamantalang pambansang gobyerno na magtataguyod ng pagkakaisa sa mga teritoryo ng Palestine. Ang pangunahing layunin ng pag-imbita ng China sa mga leader ng Palestine ay upang talakayin ang posibilidad ng pagbuo ng isang komprehensibong pambansang pagkakaisa sa ilalim ng Palestine Liberation Organization, PLO. Sa ilalim ng kasunduang ito, nagkasundo ang 14 na Palestinian factions na isama ang lahat ng grupo sa ilalim ng PLO at itaguyod ang pagtatayo ng isang independenteng estado ng Palestine kung saan ang Jerusalem ay magiging kabisera alinsunod sa mga resolusyon ng United Nations. Kung gaano naman ka-concern ang China sa Middle East at naghahangad ng kapayapaan, kabaliktaran ito sa ipinapakita nilang agresibong aksyon sa Indo-Pacific region kung saan halos kabuuan ng West Philippine Sea ay kanilang inuukupa. Noong Setyembre 26, 2024, itinaas ng Ministry of Defense ng Taiwan ang alarma ukol sa tumitinding aktibidad militar ng China sa paligid ng isla. Ang mga paggalaw na ito ay naglalaman ng mga live fire drill at iba pang operasyon na nagbigay diin sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, ang mga pagsasanay militar na ito ay nagdudulot ng seryosong hamon, hindi lamang sa Taiwan kundi pati na rin sa mga karatig bansa nito. Ang Taiwan ay may sariling gobyerno, subalit hindi ito tinatanggap ng China at sinasabi na parte pa rin ng isla sa kanilang mainland. Sa nakalipas na 5 taon, ang Taiwan ay nagreklamo tungkol sa mga aktibidad ng militar mula sa China na tinitignan itong isang direktang banta sa kanilang soberanya. Noong Setyembre 26, iniulat ng Ministry of Defense na natukoy nila ang halos nasa 29 na sasakyang panghimpapawid na nakikibahagi sa isang Joint Combat Readiness Patrol kasama ang mga barkong pandigma. Isang araw bago ito, nagbabala ang ministeryo tungkol sa 43 Chinese military aircraft na tumatakbo sa paligid ng isla. Ang mga aircraft na ito ay lumipad patungo sa timog ng Taiwan sa pamamagitan ng Bashi Channel na naghihiwalay dito mula sa Pilipinas at pagkatapos ay pataas sa kahabaan ng silangang baybayin ng Taiwan. Bagamat hindi pumasok ang mga ito sa espasyong panghimpapawid ng teritoryo, ang pagkakaroon nila sa paligid ay nagpapakita ng patuloy na pagsubok at pag-uusig mula sa Beijing. Ito ang dahilan kung bakit desidido ang mga miyembro ng Quad na panatilihin ang kaayusan sa rehiyon at pigilan ng China sa mga binabalak nito. Ang Quad na binubuo ng mga pinuno mula sa Japan, India, Australia at United States ay nagplaplano na magsagawa ng magkasanib na Joint Sea Patrol sa Indo-Pacific upang subaybayan ang mga sasakyang pandagat sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay naglalayong labanan ang ilegal na pangingisda at tutulan ang lumalawak na dominasyon ng China sa mga tubig na ito. Ang mga patrol ay bahagi ng mas malawak na alyansa na kilala bilang Quadrilateral Security Dialogue na layuning mapanatili ang kaayusan at seguridad sa Indo-Pacific. Sa planong ito, ang mga Coast Guards mula sa 4 na bansa ay magsasagawa ng pagbabantay sa susunod na taon kung saan bawat isa sa kanila ay magpapadala ng representatives upang bantayan ang Indo-Pacific. Plano din ng Quad ng magkaroon ng coordinative support sa mga bansa na hinaharas ng China tulad ng Pilipinas. Kaya naman sa pagsisimula sa susunod na taon, asahan na magiging bukas ang 4 na bansa na ito sa pagpapatrolya para tapatan ang paghahari-harian ng China sa rehiyon at putulin na ang pagiging sakim nito sa pag-aangkin ng mga teritoryo. Kasama ang Japan Coast Guard, Australian Border Forces, Indian Coast Guard at patrol vessels mula sa Amerika ay maisa sa katuparan nila ang kanilang misyon. Sa ibang balita naman, hindi na nakapagtimpi pa at nagpahayag matinding pagkagalit si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa pakikialam ng China sa mga usaping pangmilitar ng Pilipinas, lalo na sa pag-deploy ng Typhoon missile system. Binansagan niya ang China bilang pinakamalaking salot sa kapayapaan sa rehiyon na nagtatangkang hatiin ang mga bansa sa ASEAN. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Teodoro na ang mga akusasyon ng China tungkol sa isang arms race
ay hindi makatwiran dahil sila ang may mas malaking arsenal at mas advanced na kagamitan. Kung may dapat magsimula ng pagbabago, dapat ito ay sila, aniya. Dagdag pa niya, ang ginagawa ng Pilipinas ay para lamang sa sariling seguridad at hindi ito dapat ikatakot ng China. Pinuna rin ni Teodoro ang mga pahayag ng Chinese Embassy na nagkaroon ng kasunduan ang Pilipinas at China tungkol sa Ayungin Shoal na kanyang itinanggi. Ayon sa kanya, walang ganitong kasunduan at ito ay isang paraan ng China upang lituhin at hatiin ang mga Pilipino. Takot na takot kasi itong China dahil ang Typhoon missile system ay may kakayahan na mag-launch ng mga rocket na kayang tumama sa kahit anong bahagi ng mainland China. Ito ay may kakayahang mag-launch ng Tomahawk missiles at SM-6 missiles na may range na umaabot sa higit 1,600 kilometro na naglalagay sa buong China sa ilalim ng potensyal na banta. Tinanggihan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang mga pag-aalala ng China. Sinabing ito ay isang anyo ng pakikialam sa mga internal na usapin ng Pilipinas. Ayon sa kanya, ang Pilipinas ay may karapatan na palakasin ang kanyang kakayahan sa depensa at dapat munang tingnan ng China ang kanilang sariling militarisasyon bago sila mamuna. Sa kabuuan, ang takot ng China sa Typhoon missile system ay nagmumula sa potensyal nitong baguhin ang dynamics ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon at nag-uudyok ito ng mas malawak na tensyon at pag-aalala tungkol sa hinaharap na sitwasyon sa Southeast Asia.